A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Magandang araw mga kapatid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome dito sa channel na ito, Talks TV Sem. Bilang panimula, ano ba ang inaasahan natin sa channel na ito? Ano yung mga expectation natin? Ano mga mangyayari dito sa ating channel? Una-una, sa pamamagitan ng mga video presentations, mga live streams, mga post, magbibigay po tayo ng mga aralin o kaalaman may patungkol sa mga usapin na may kaugnayan sa relasyon ng bawat isa, lalo na sa relasyon ng mag-asawa. So bibigyan natin yun ng mga pananaw o mga aralin kung ano ba yung makakabuti sa kasulukuyan kasi ng henerasyon natin. Masyado na siyang sensitive yung usapin ng mag-asawa, at karamihan din natin nakikita natin kung ano yung mga nangyayari sa kasalukuyan relasyon ng mga mag-asawa. Nagkakaroon ng problema. So nakikita naman natin yun sa mga aktual na nangyayari sa buhay ng bawat isa. Pangalawa, tatanggap tayo ng mga komento, suggestions o mga tanong. Kung may mga tanong, may mga comments, may mga pananaw, so tatanggapin natin yun. Parang sharing of ideas siya, na kung merong tayong mga viewers na meron silang nakikita na ganito, mas mabuti ang ganito, mas mabuti ang ganun, siguro dapat sa usapin na yan ay ganito. So i-accommodate natin yun, at saka ilalabas natin dito sa channel na ito para at least mabigyan pansin ng lahat, mabigyan din natin ng pansin, hindi lang tayo, hindi lang ako, kasama na rin pati mga viewers natin. Malay mo yung isang usapin o isang problema na i-sumite sa atin, o is may isa o dalawang viewers din natin diyan na meron din siyang pananaw para sa mabuting solusyon. Kumbaga, siya sarikita na tumarimata sa mga komento ng mga tao, ading ganganggula, pantag sa pidarwa niya kambilawa tao atau kaso pidarwa relasyon no dua garumay na adnan to na magdaro siya maya ni kele sa maya ba, ni kele no sa maya na tatabangan tanong ito. Pagtulong-tulungan natin yon, kasi hindi naman natin pwede sabihin na tayo lang yung nakakaalam. Minsan may limitasyon din yung kaalaman natin. Limitado ka katawan ng manisa. Kana langunan ko na katawan ta. Ano mong katawan na, so ano mo na padaman katawan ng sunto ko na. Ading katawan ta, adi katawan ng kapadda, adman ng katawan ng kapadda, di ta katawan. So mamaganggaya, kumbaga magbigayan tayo dito ng mga pananaw o suwestyon para pagtulong-tulungan natin, bigyan ng kasagutan kung ano man yung mga problema natin. Tatlo, magbibigay din tayo ng mga magbigay tayo ng mga advices sa kung halimbawa meron maisangguni sa atin na problema, magbibigay tayo ng mga advices. Tapos kung kinakailangan isangguni natin
doon sa kung kanino dapat isangguni yung problema na yun sa mas higit na nakakaalam o sa mga otoridad is gagawin natin. Kasi hindi naman natin pwede sabihin na kaya natin solusyonan ang lahat ng problema na isasangguni sa atin. Pero kumbaga yung magsisilbi lang tayo na guide. Gagayad lang natin siya kung saan dapat yung problema. Kung halimbawa na isumiti sa atin ng isang problema na idaing sa atin yung isang problema, na magsilbi lang tayo na guide. Kumbaga maturuan natin siya kung ano ang dapat niyang gawain, saan siya pupunta, kanino siya magsusumbong kung halimbawa meron siyang dahil pag hindi kasi tama yung ginawa natin na hakbang para solusyonan ang isang problema, baka mas lalong lalala yung problema ng dalawa. Kung nagkaroon ka ng problema at binigyan mo siya ng kulang aksyon pero hindi naman tama at mali, baka mas lalong lalala. At saka yung pagsusumbong, pag-refer sa isang paghingi ng mga payo, kung kanino ka pwede hingi ng payo tungkol sa problema mo, kung mali yung napuntahan mo, instead na mabigyan ka ng magandang advices, baka mas lalo kanyang mas lalong lalala yung problema ninyong mag-asawa dahil hindi tama yung pinuntahan mo. So ang pang-apat dito na maging expectations natin sa mga videos na ipipresent natin dito ay itong videos natin is gagawin natin siyang seasonal, parang series siya, seasonal, season 1, season 2, depende sa kung ano yung topic natin or subject matter sa season. And then bawat season gagawin natin episodes, may mga episode 1, episode 2, depende rin sa kung anong points of discussions. And bawat episode naman pwede natin siya gawing by parts. Sinasabi ko na by yung mga season saka mga episode ay gagawin natin parte-parte, at saka kung maaari, kung kaya natin, gawin na lang natin siyang maximum of 30 minutes or from 20 to 30 minutes yung presentation natin. Kung hindi siya, kaya nga kung halimbawa yung isang episode ay nagko-consume siya ng halos higit 1 o 2 oras, gawin natin siyang by parts para hindi tayo maboring o hindi tayo magtagal sa mga viewers natin, hindi maging sagabal sa kanilang oras yung panonood nila doon sa videos na yun. So ganun ang gagawin natin sa ito, yun ang mga expectation natin sa mga channels na ito, na if possible from 20 to 30 minutes lang. By parts siya ngayon, pero yung by parts na yon sa isang episode na yon na presentation natin, i-attach natin, ipopost natin siya agad ng sabay-sabay kung pwede, para at least naman yung mga viewers natin na hindi mabitin o hindi maging yung panonood niya hindi magkulang. Ang hangad lang naman natin doon is hindi maging sagabal itong videos na ito, yung panonood niya ng videos natin, hindi maging sagabal sa mga pagpapatupad ng kanyang mga tungkulin. Kasi kung payo ko lang naman sa mga viewers natin, lalo na kung kayo ay may asawa o may pamilya o meron kayong obligasyon sa loob ng pamilya ninyo, payo ko lang sa inyo, kung nasa social media kayo, nanonood kayo, wag din ninyong kalimutan na meron kayong obligasyon, na primarily yun ang obligasyon ninyo. Baka kasi maging dahilan pa yung panonood ninyo ng videos na ito na magkaroon ng problema doon sa relasyon ninyong mag-asawa o sa relasyon ng isang pamilya, magkaroon ng problema.
So, tuloy tayo. Ano ba yung nilalaman ng ating paksa o subject matter? Ano yung magiging content ng usapin natin? Focus muna tayo sa rights and obligation between husband and wife. Yung karapatan at obligasyon ng bawat isa, lalo na yung mag-asawa. Mahalagang pag-usapan natin ito dahil usually kasi nangyayari sa problema kasi ng mga mag-asawa, pag hindi natin alam kung ano yung mga tungkulin natin bilang isang asawa, o minsan kahit sa tingin natin alam natin pero hindi naman tama yung pagpapatupad natin ng ating mga tungkulin, na doon tayo nagkakaroon ng problema. Kaya sa unang episode na ito, sa episode 1 na ito, nakapokus muna siya sa rights and obligation between husband and wife. At saka yung usapan natin dito sa obligasyon ng rights and obligation na ito, kung maaari, may basihan tayo. May basihan tayo sa mga kung ano man yung ibibigay natin ng mga pananaw o kaalaman ay nakabase siya sa mga batas o alituntunin bilang mag-asawa. Yung mga batas na pumapaloob sa atin. Kumbaga sa Muslim na mga so bitiara tano siya pantag sa kawagib so mga wagib agagalabak o umanisa, so duties, functions o umani isa, labi-labi siya kanugarumay na manggita siya sa mga kataw, mga pedwa kataw, babasi kalu-kalu makang baraguna sa umanisa, basi kakwayan sa kapundutan sa guna-guna kanu bilawatawan bagay sa walang problema na basi makagkapila. Ugad na so ito ang mga bitiara na apasan tano umani bitiara tano siya na makaudzad, kumbaga na nakakuan siya, may basihan tayo doon sa usapin natin tungkol sa mga rights and obligations between husband and wife. Particularly, ang magiging basihan natin dito ay ang dua timang kasi kitab pagkapat sarikitano siya sa labi-labi sa sikitano ng mga Pilipino, mga Muslim, gusto mga non-Muslim siya sa Pilipinas. Ikay sa kitab na so civil law. Ikadua kitab siya sarikitano ng mga Muslims na nakasakop tanong kitab Sharia. Di kawin ito sa kitan, labi-labi sa kitan ng mga Muslim na ngani-ngani na kuanan tanong, galabakan tanong siya sa dunya na dapat na ayon siya kanu pitero abiti kanu agama Islam. So yan naman siya kanu Sharia law. Uged na di tanong bun manam di mapakay masukwanan na midali pendata no atau kalipatan tano adempan mas mabagar kitab pagkapat sarik tano manasuk tabo Pilipinas susibilo kaginanan kitab na nambi kitab aden ni penin, kumbaga na untuk kitab na dia pakai di bagunutan kagina kuanas kanin aden police powerin kenamanannya sa syariah nya na da police power tagad o di pagunot Suisa na kapasangan ta ya di tabian na pamagayunan pan at nanto na kapasangan sa mga ngagaysa kagina so di ameka di pagunot sa kukuman agama Islam Suisa na di gede ka kokona maragan kuanan papetitun kagina adin man kitab karumpak ta kaso kitabo Pilipinas ng Veteran Sibilo. So ang usapin natin ngayon tungkol sa rights and obligation o tungkol sa relasyon ng bawat isa ay dapat nakabase siya sa mga
batas kung ano ba talaga mga alituntunin. Particularly kung sa civil law ay nakalagay siya sa Family Code of the Philippines. Family Code of the Philippines. Kung sa Muslim naman ay yung tinatawag na Sharia law, Code of Muslim Personal Laws. So, yun po. So, niya ang mga bitiyara na kabimpian ng tano, kaginaad nanto na di tagay kasabutan. So, pad na katawnin nun na yan yung kato sa ginawanin, pamaskanin na padre di pamilya, ato ka so babeman mo natin na pinggalabok ko man hindi taman na galabok ko na kawagib saraki, pero dining katawan na nanto na pinggalabok kanta so galabok ta inuta na di pa kasugat, kataw-taro na nakasugat kana kadama kasugat na sabab sa dama kasugat so galabok ta na rubag ka din so problema. Tumuan to adin mga guidelines ka upama ka bagunutan taboy pitero guidelines kano pitero katunay ta kano mga iniwagib sa kita ang galabag kanta siya kano bilawatawan na di tanong gayud ka probleman amay ka usto kumbaga na tama yung pagpapatupad natin ng ating mga kasi kung hindi tama talaga magkakaproblema tayo. Pero sa tingin ko naman kung titingnan natin ang mga sinasabi sa batas, kung susundin natin yun, hindi tayo magkakaproblema. First, ganito kasi yun. Sa mga Muslim and non-Muslims, sa mga non-Muslims, usually sa mga non-Muslim, hindi natin masabi na hindi natin alam kung ano ang responsibilidad at kung ano ang karapatan ng bawat isa bilang ama o bilang ina o di kaya bilang asawang lalaki, bilang asawang babae. Bakit? Pag kinasal ka kasi sa kasal, bago ikakasal ang dalawa na magsinirog, may mga requirements kasi yan. Hindi kayo basta-basta ikakasal unless ma-provide ninyo yung requirements. Ano yung mga requirements? Una-una, bago kayo kakasal, kukuha kayo ng mga papeles na kailangan. So, dadaan kayo doon sa mga ahensya ng gobyerno, sa mga ahensya like DSWD. Pagdating mo sa DSWD, mag-undergo kayo ng marriage counseling. Pagdating na DSWD, magsaseminar kayo. Doon sa seminar na yon, ituturo sa inyo kung ano yung mga obligasyon at ano yung mga karapatan ninyo bilang asawa at ano ang dapat gawin ninyo. Pagkatapos nun, proceed naman kayo doon sa isang ahensya, particular doon sa Department of Health, pag-aaralan naman ninyo doon yung tinatawag na family planning. So, pag nakatapos kayo doon, natapos ninyo yung sessions, bibigyan kayo ng certificate, yun ang magpapatunay na kayo ay nag-undergo ng counselings. So, isa yun sa mga requirements bago kayo makasal. Kung hindi kayo madadaan sa mga counseling, hindi kayo makakasal kasi hindi kompleto yung requirements ninyo, hindi kayo kakasal. Dito naman sa part ng mga Muslim, actually may counseling din, pero hindi kasi siya required doon sa marriage, sa pagkuha ng yung counseling. Pag kinasal ka, kasal na, diretso yan. Pero yung counseling, ginagawa kasi ang counseling sa pag kinakasal yung dalawa sa Muslim, ginagawa yung counseling in time of solemnation. Yung so tempo ka pagkawing, noon ni kapag dinigin ka sa kawingan, narubag kami bumbitiyaran sarka pagkawing, ibangusyatan kanin. Ya problema sa kabangusyat sarka, na matagabangusyatan na di takatano ba makikinig ka po na to kadi. Kaya bun tatap na sutak ka na blewlew na kanang matag blewlew sa tangila ba si blue sa sabala. Lumod sa siya. Kinapasada kinagkawing da sabot nga sa pidero na ustad. Basta importante sarka na kawing ka. So yanin labas na di na kabong katawan. Ni pidero kawagibon ka ato kang iniiobligasyon ka sa pangarumanan ka, kinagkarumanan ka. So naadan sa problema kagina matagdadan bangaruma na dita katawan ngini kawagib o karumata sa kita ato kang ini kawagib ta kano karumata.
Yata mo katawan, napagkarumata. Namapya sa ginawa ta. Ito kamaya-maya. So, di ta katawan ng mga kuha ta. Di ta katawan ng mga obligasyon ta. Naya problema ro, nandi ka kadiwalay ta, na since dasabot ta sa pidaro obligasyon, yata mo katawan na si mama bamantyari, si babay na siya sa walay, bamagalugan na takangisan, na nantun sa ko bamantyari ni na mali. Na yani madaw tingin bamantyari ako man. Ano naman mo bamantyari? Waya mali so ka bamantyari nin. Si babay manam tingin panggalabok mo kumilang nagalabok ko sa kuana. Kasaki insya kuan sa walay. Okay na so ka panggalabok sa lusod walay na mali. So yan man na ami ka mali lang nagalabok na mali. Na mali rubag ka din so problema. Ngini mga example lang mga mali. Tiga mama bamantyari ako man. Panggalabok ko lang na kuana. Okay da so pantyari yanin na illegal. Di mali. Kaya ang kay bamantyari ka mambo, ugay dayang kapantyari na haram. Inisapar. So, ang iniresulta nin, masigong ka, mabilanggo ka. Na, di kaya sigong ka kinabilanggon ka, na naganatan ka si karuman ka. Ni complain si karuman ka, kamanupudupang ka. Kada di ka nakadali pendaran ka si karuman ka. Kung hindi kadali bantu sa bilangguan. Si mambo si babay, sample, mga example bini mga kana. Si mambo si babay na makoma si mama sa kapamantyari nin, mapikin na pamantyari, ini tapanin ka ni karumanin so pantyarianin. Na adnan to na yabong katatapan sa ka na labi-labid mo pa ya pantyarian no mama na paidubo, tama-tama mo sa kabaguyag. Tama lang sa ang kinikita ng isang lalaki ay tama lang sa gastusin sa bahay. So, pangangailangan. Tamang-tama buso ko pantyarianin na nakangginin sarkana para binto sa pagkanupama. Upama ka, sample, karuman ka na driver bo atau ka tricycle driver bo, pero bi ka pantyari na pendrive sa tricycle kaagabian. Mapya pa nanto aring kapantyari ni. Paano no masla ng pantyari man bo, na binasa man ng subagdanin na nakapangumbayanin pan. Na nakoma sa walay pedo binakaintriganin ka nakuha pa na mga problema ng pagdaan. So since so katawanan ka so pantyari ni karumanan ka na sugat bo siya kano basic kailangan ng salud pa pamilya ugay na may ka pamamasan ka sa kailangan sa walay na yan ang kabagunan pamamasa nando sugalin niya no ginawan ka aka naman ang kailangan sa walay. Tamo kapamanid sa pidaro ko na kapamanid sa pidaro walay lusuda walay na pagpimpianan kag namin kading kabimpianan di nga katawan ni wagi ba i-priority ka sa lusuda walay ka nando ba tatap ka short tatap ka kurang so pantyarian ka di bagedung kag na yan hindi ka bagedunan tuwa marakil kay kalina na ibatada di man kanaman kailangan agad matag kalinian ka. Wede kanapa importante. So upama ka katawan kay pidaro kapmanage siya kan pidaro bilawatawan. Hindi wagi babagunan na mudtun man. Apengin ni pantera, pepedu bi pantera na may kakatawan ka mapadun. Kumbaga na alam mo kung paano ibabudget. Pagkasyahin, kakasyayan. Ang importante may kinikita. So ganun yun kasi usually minsan karamihan sa atin ang alam lang ay yung kung ano yung karapatan niya sa asawa niya. Masyado siyang demanding doon sa kanyang karapatan. Paupama nino sala ko'y tawa niya kad nanto na yatagi katawan na sukawagib ta kanu kapedta na nanto na kiugta na so kawagib ta na makwata na may kadembudi gasot no kapedda kanu kawagib ta bagay na breklamo ta inunta sa mito na dita katawan so kawagib mambuno kapedda sari kita nanginto pakanggay ta ganggalabok ta ame kadita ganggalabok so kawagib bu kapedda sari kita na tubig kapag na problema to let's say for example so karuman ka na panggalabok sama pia pamantyari sama pia baguyagan kanin sama pia inunta
Sakamanam na tali pendaka selalu sudah walay tali pendaka kanu ini sarig ka tali pendaka no ka kanu mga kuana o di manam na bagabusado ka abusado ka sa ka penggasto kanu mga wagi ba penggastuan ya na itu be kabagad na problema to so eta kabitera sa mayaba na pitaro niya obligasyon ngo kawagib o karumay ang gagaysa na kaya obligasyon man niya ngo kawagiban niya na siya sa basa na English at Tigran kailangan na balance may balance na magidyan o saka amama na itunay ng kaso kawagib karuman ka saka mamboboy na itunay ng kaso kawagib karuman ka di mapakay saka amama na itunay ng kaso kawagib karuman ka na si karuman ka na din imitunay so ngin ikawagib ikaruman ka sarka ya kawagib ikaruman ng kasarka na so obligasyon ka sa kanok pamilya ka ngin man mi kawagib ang kakano karuman ka babay ayan ang kakawagib kano karuman ka babay na so obligasyonin bilang asawan ka sa kanin sarka so kapit dia kapin kano sarka tamang kano bilawatawan so ito ba mga kawagiban to pitaro cepat-cepat din tanubinan kumbaga himahimahin natin siya sa mga susunod na mga talakayan sa mga diskusyon tayo ng mga tumundog na ruta no ba jati manem manso kana cepat-cepat din tayo pitaro ngini aba ngini pitaro kawagib ngini nakalusod ba niya atau kanina da makalusod atau kana kalusod din sa kawagib ko ngini mga nakalusod dyan ngini mga da makalusod ngini mga limitasyon ndo taman ni kuana pamanya akawagib na ndo taman ni kuana nun so may ito ba ito sampul ini nan pitaro na kabambalan sa pitaro kawagib o manisa na mana so kuanan to kikira na niya fairness tiga kuana balance nakailekan sa video na to may sisu so kapag sisu sakato sa bala na may kapambaba Suisa na kailangan kipuro Suisa mbaba man Suisa kipuro Suisa so may tuwing to paano baganggaya may ka Suisa ka pababa na dapat saka pataas ka pamamang pataas pababa Suisa na saka pataas ka pababa na o pataas ka na pababa mo so number 3 na balancing so hanggang dito na lang muna dudugtungan naman natin sa susunod na mga talakayan natin by parts lang ito yung part 1 muna natin introductory lang naman ito so kana na introduction bumuni niya so tumundugan to na tutarang bambitera ni maya ngini specific bitera tano na bitero sa rights and obligation between husband and wife ngini so abangan